Magandang araw mga kapitbahay. Nais ko lang po kayong batiin lahat ng Merry Christmas. Sana naging masaya ang inyong Pasko. Kumusta po ang inyong paghahanda? Kumusta po ang inyong handaan diyan? Kumusta ang inyong pag-celebrate? Sa araw na ito, dito pa rin kami ng aking asawa kasama ang aming anak. Dito pa rin sa van mag-celebrate ng Christmas. Hindi lahat ng tao ay nagdidiwang ng Christmas. Ano ba talaga ang Christmas sa ating buhay? Isa po ako sa mapalad na makarating sa Holy Land. Noong nakarang taon, 2019, pinalad pa akong makaapak sa lugar kung saan ipinanganak ang ating Panginoon. Yun pagdating namin last year doon sa Jerusalem, end of November hanggang first week of December. Yun po ang aming pamamasyal doon sa loob ng 10 araw. Ang una po namin pinuntahan ang Bethlehem. Ako po excited sapagkat isa yan sa mga gusto kong puntahan ang Bethlehem. Alam natin na sa Bible, sa Bethlehem pinanganak ang ating Panginoon. Doon sa Bethlehem nagpakita ang mga anghel galing sa langit at nagpabalita na magandang balita na ang Panginoong Hesus ay ipinanganak na. Ang tagapagligtas ay ipinanganak na dito sa mundo. Kaya sa araw na ito, akin pong ginugunita, inaalala yung aming experience doon sa Israel. Mapalad kami bago pumutok ang pandemic, nakarating kami doon sa Israel at pag-uwi namin ay nakawi kaming maayos. Sa araw na ito, ako po ay nagbasa ng talata mula sa banal na kasulatan. Gusto ko pong basahin sa inyo ang ilang mga talata dito po sa aklat ng Matthew chapter 2 kung saan dito po makikita natin ang tagpo kung paano ipinagdiwang yung unang kaarawan ng ating Panginoong Hesus. Alam natin ang birthday ng ating Panginoon na hindi naitala sa banal na kasulatan. So therefore wala pong tao ngayon na nabubuhay ang nakakaalam ng eksaktong pitsa. Kaya malaya ang buong mundo kung kailan nila ipagdidiwang ang birthday ng ating Panginoon. Ngunit mas nakakarami ang nagkaisa na ipagdiwang sa araw na ito, December 25, ang birthday ng ating Panginoon. Kaya nga lang, may problema sa pagdidiwang. Sana yung pagdidiwang ay malulahati ang Panginoon. Sa araw na ito, ang buong mundo ay naging masaya, nagiinuman, nagsasayawan, nagdidiskuhan, ang iba pupunta sa beach. At kung ano-ano pang mga kasiyahan na ating ginagawa upang i-celebrate ang birthday ni Jesus. Pero minsan, kadalasan, sa sobra nating saya, hindi natin naalala na ang birthday pala ng ating tagapagligtas ang ating ipinagdidiwang. Dito sa Bible, nais ko pong basahin muli kasi nag-reminisce nga ako doon sa araw kung kailan pinanganak ang ating Panginoon. Doon din na sinasariwa ko rin yung aming karanasan last year doon sa Bethlehem. Dito po sa Matthew chapter 2 verse 1, ganito po ang sabi. Nang pinanganak nga si Jesus sa Bethlehem ng Judea, sa mga karawan ng haring si Herodes, narito ang mga pantas na lalaki ay nagsidating sa Jerusalem mula sa silanganan na nagsasabi, saan na roon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo, sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang siya'y sambahin. Dito sa ating binasa na 2 talata ay nais ko pong idiin dito, pinanganak ang ating Panginoon sa Bethlehem sa kaarawan ni Haring Herodes
Tapos, mayroong mga wise men na dumalaw galing pa sa east, galing pa sa silanganan. Ang alam ng maraming tao ngayon sa mundo na ang mga wise men, ang kanilang bilang ay tatlong mga hari o tatlong mga matatalinong tao. Pero dito sa Bible, hindi mo malalaman ang eksaktong bilang kung ilan talaga sila. Higit ito sa isa kasi nabanggit dito mga pantas. Mga pantas. Ibig sabihin dito, walang eksaktong bilang, hindi 3, hindi 2, hindi 4, basta mga pantas. Maaring 3. Ang alam ng buong mundo ngayon, 3 ang mga pantas kasi may 3 regalo silang dala. Dito sa verse 2, gusto kong idiin sa atin na dumating nga ang mga wise men doon sa Israel at hinanap nila kung saan ang hari na si Jesus ay ipinanganak dahil gusto nila makita ang pinakamisyon nila upang sambahin ang Panginoon sa kanyang kapanganakan. Pinanganak ang ating Panginoon, napunta ang mga wise men doon, dala ang kanilang mga regalo upang sambahin ang ating Panginoon. Sa araw na ito, ngayon ay Christmas, sana kung mayroon kayong mahabang listahan na mga bibigyan, si tatay, si nanay, si ate, si kuya, si kaibigan, at kung sino-sino pang gusto niyong bigyan sa araw na ito ng mga regalo, sana kasama ang ating celebrant sa mga inyo pong bibigyan. At kung magsiselebrate tayo sa kaarawan ng ating Panginoon, kung tayo po ay pupunta sa simbahan upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan, magdala po tayo ng regalo. Ang mga wise men naglakbay ng mahabang paglalakbay. Ilang mga araw ang kanilang binilang makarating lamang sa Israel upang sambahin ang Panginoon. Sa kanilang pagsamba, may dala silang regalo. Sana may regalo po kayo sa ating tagapagligtas sa kanyang kaarawan sa araw na ito. Gusto kong basahin ang verse 3. Nang marinig ito ng haring si Herodes ay nagulumihanan siya at pati ang buong Jerusalem. Dito sa verse 3, maganda pong talatang ito. Nagulat ang buong Jerusalem sa panahon ng ating Panginoong Hesus nung siya pinanganak, sapagkat alam niyo mula kay Adan hanggang sa araw na pinanganak ang ating Panginoon, ang Israel, sila yung bayan ng Diyos na nag-aabang kung kailan ipapanganak yung tagapagligtas. Sila yung nag-aaral talaga ng propesiya. Kahit sila po ay nag-aabang ng unang pagdating ng ating Panginoon, hindi pa rin sila nakapaghanda. Ang mga taong unang nakaalam ay hindi sila. Kung hindi dumating ang mga pantas doon sa Jerusalem, hindi nila nalaman na ipinanganak na pala ang tagapagligtas. So mga kaibigan, kung hindi tayo maghanda, maaaring magiging kagaya tayo ng mga taga-Jerusalem na noong dumating ang Panginoong Hesus sa unang pagdating, hindi sila nakapaghanda. Huli na noong kanilang nalaman. Maaaring sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, madatnan tayong hindi handa. Baka magulat na lang tayo na dumating na pala ang ating Panginoon. Kailangan nating maghanda, lalo na doon sa kanyang ikalawang pagdating. Kasi alam na natin yung mangyayari sa araw na yon. Dito sa verse 4, gusto kong sundan ang ating pag-aaral. At pagkatipon sa lahat ng mga pangulong saserdote at mga skriba ng bayan, ay siniyasat niya sa kanila kung saan kaya ipinanganak ang Kristo. Verse 5, at sinabi nila sa kanila sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ganito ang pagkasulat ng propeta. Alam ng mga taga-Jerusalem, ng mga Israel na kung saan ipapanganak ang ating Panginoon. Alam nila na sa Bethlehem. Pero hindi nila alam na dumating na nga yung araw na kanilang pinakahihintay. Okay? Sa verse 6, at ikaw Bethlehem, na lupa ng Juda,
Sa anumang paraan ay hindi ikaw ang pinakamaliit sa mga pangulong bayan ng Juda, sapagkat mula sa iyo'y lalabas ang isang gobernador na siyang magiging pastor ng aking bayang Israel. Verse 7. Nang magkagayoy tinawag ni Herodes ng lihim ang mga pantas na lalaki at kanyang siniyasat ng buong ingat sa kanila ang panahon ng isinilang ng bituin. Dito po sa talatang ating binasa, maging si Haring Herodes ay nagulat sa balita na kanyang nalaman na isinilang na pala ang tagapagligtas. Siya rin ay nagsisiyasat kung gaano katotoo at tinipon niya ang mga pari upang malaman niya ang mga detalye ng propesiya ng pagdating ng ating Panginoon. Sa verse 9, ganito pong sabi, at sila, pagkarinig sa hari ay nagsiyaon ng kanilang lakad at narito ang bituing kanilang nakita sa silanganan ay nanguna sa kanila hanggang sa sumapit at tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng sanggol. At nang makita nila ang bituin ay nangagalak sila ng di kawasang galak. Verse 11. At nagsipasok sila sa bahay at nangakita nila ang sanggol na kasama ng kanilang inang si Maria at nangagpatira pa sila at nangagsisamba sa kanya. At pagkabukas nila ng kanilang mga kayamanan ay inihandog nila sa kanya ang mga alay na ginto at kamangyan at mira. So sa kanilang pagsamba may dala-dala silang regalo. Nawa sa inyong pagsamba may dala din kayong regalo ngayon sa ating Panginoon. Kung inyong papansinin, ang kanilang alay ay ginto, kamangyan at mira. Mga mamahaling mga regalo na kanilang ibinigay sa ating Panginoon. Ito yung paraan ng kanilang pagsamba. By the way mga kaibigan, ang tradisyon ng mga Hudyo, sila po ay nagbibigay ng regalo hindi doon sa birthday o hindi doon sa kaarawan, kundi sila ay nagbibigay ng regalo sa araw na bagong panganak pa lang yung sanggol. Yun ang kanilang tradisyon doon sa Israel. Tayo dito sa Pilipinas at maging sa buong mundo ay nagbibigay tayo ng regalo pag kaarawan na on the following years na darating. Pero sila ay nagbibigay ng regalo doon sa araw ng eksaktong kapanganakan o the following days. Mayroon pong magandang bagay yan. Pag ang bagong panganak ay nahihirapan, kailangan ng ayuda, ay mabibigyan sapagkat yung regalo na inyong ibibigay ay kanyang magagamit. Sa verse 13, nang mga kaalis nga sila, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita kay Jose sa panaginip na nagsasabi, magbangon ka at dalhin mo ang sanggol at ang kanyang ina at tumakas ka hanggang sa Ehipto at dumuon ka hanggang sasabihin ko sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang siya'y puksain. So ang dahilan bakit gusto ni Herodes makita ang sanggol ay gusto niyang patayin. Sinabi ng banal na kasulatan. Pero ang gusto kong ipakita sa inyo ngayong araw na ito, yung regalo ng mga wise men ay may malaking pakinabang sapagkat itong si Jose ay hindi naman mayaman na tao. Isang payak na pamumuhay mayroon kay Jose. Siya po ay isang panday. At si Maria ay wala namang hanap buhay sapagkat si Maria, ayon sa mga scholar, nasa 13 years old nung ipinanganak niya si Jesus. Okay, batang-bata pa siya. Sinabihan ng anghel sa magitan ng panaginip sa Jose na tumakas na nga sila doon sa Egypt kasi nanganganib ang buhay ng ating Panginoon doon sa Bethlehem.
So wala namang pera si Jose na pangtustos. Maaring si Jose ay hindi nakaipon ng sapat na salapi upang magamit nila sa paglalakbay nila patungo sa Egypt. Malayo-layong paglalakbay ito. Pero mabuti na lang ang tatlong matatalinong tao na bumisita pa mula dun sa malayo ay nagdala sila ng regalo, at ang regalo na kanilang ibinigay ay sapat na o higit pa dun sa kanilang pangangailangan. Ang kanilang ibinigay kasi ay ginto, kamangyan at mira. Hindi ko na i-discuss itong kanilang mga regalo. By the way, dito sa aking kinaroroonan ngayon ay tumatama po yung maliwanag na sinag ng araw. Ilang minuto na lang ay lulubog na ang araw. Dito po sa aking kinaroroonan ngayon ay nakikita ko ang sunset. Maganda po ang sunset, lalo na po dito sa tabi ng dagat. Okay, medyo masilaw lang. Pero gusto kong ipaalam sa inyo ang Jewish, ang mga Israelita, ang kanilang reckoning ng time ay hindi po 12 midnight to 12 midnight. Hindi po tuwing alas 12 ng gabi nagbabago ang araw. Sa kanila, ang pizza ay nagbabago mula sa paglubog ng araw. Ngayon po ay December 24. Sa paglubog ng araw, ang reckoning ng mga Israelita, yan na po ay December 25 na. Hindi na po December 24, basta lumubog na po ang araw. Ulitin ko po. Pagkalubog ng araw, nagbabago na kagad ang pizza, yung kanilang time reckoning. So, ngayon po ay December 24, may ilang minuto na lang, paglubog ng araw, December 25 na. Ang mensahe ng Christmas ay mensahe ng pagbibigayan at pagmamahalan, sapagkat sa araw na pinanganak ang ating Panginoon, ibinigay ng Panginoon ang kanyang pinaka-the best na regalo. Ang buong kayamanan ng sangkalangitan, ibinigay sa mundo upang maging handog na bayad sa lahat ng ating kasalanan. At tayo po'y tinubos nga ni Kristo sa krus at natanggap natin ang masaganang pagpapala, ang buhay na walang hanggan. Nawa, atin pong i-treasure ang regalo na ating natanggap at atin po sambahin ang ating Panginoon ngayon sa Espiritu at sa katotohanan. Hanggang dito na lamang po ang ating reflection sa Christmas, at nawa ay kayo po ay nag-enjoy at nawa mayroon po kayong natutunan sa ating pong maiksing reflection. Paalam. Manonood pa kasi ako ng sunset. Napakaganda po ng sunset dito sa San Vicente, Palawan.